Good morning, good afternoon, and good evening mga ka-issue. Andito na naman si Madam Issue para pag-usapan ng maiinit na usapin sa ating bansa. Kaya saang lugar ka man naroon, tutok lang sa ating YouTube channel, Madam Issue, at ating pag-uusapan ang mga issue dapat alam mo. Ayan. So, bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel, Madam Issue. Kaya click na at mag-subscribe. Mainit na mainit at pinag-uusapan ng buong bansa ang tungkol sa maisog rally, no, na isinasagawa ng mag-amang Duterte kasama syempre ang kanilang mga kasamahan at sumusuporta sa kanilang grupo. Sila ay umiikot sa iba't ibang panig ng ating bansa para maghatid ng impormasyon. Okay, so ang tanong, ano kaya ang layunin ng pag-ikot na ito, ng maisog rally na ito? At galit nga ba ang mga Duterte sa pamilya Marcos? Yan ang mga tanong ng ating mga ka-issue. Okay, so ano pa? Isa pa rin sa gumugulo sa kanilang isip, may balak nga ba o may planong patalsikin na mga Duterte ang mga Marcos mula sa kanilang administrasyon sa kasalukuyan bilang Pangulo ng Bansa? Okay, so yan ang aalamin natin sa ating talakayan. At isa pang katanungan, ano nga bang buting dulot ng maisog rally na ito na isinasagawa ng mga Duterte at kanyang mga supporters para sa ikabubuti ng bansa? Ang mag-amang Duterte ay nagbigay na ng pahayag kaugnay nito. Ayon sa kanilang statement, kailangan mong pakinggan yung boses o ang mga sentimiento ng tao. Unfortunately now, that is not happening. How can you govern a state or a nation if you do not listen to the majority? Mayor Baste Duterte, Davao City. Okay, so ito po ang pahayag ni Mayor Baste Duterte, no? So sabi niya, dapat mapakinggan ang boses ng mga mamamayan. At sa kasalukuyan, sabi niya hindi ito nangyayari. So para sa kanya, ang kanyang tanong, paano mo pamumunuan isang estado o isang nasyon o isang bansang Pilipinas kung hindi mo alam ang hinaing ng iyong mga mamamayan? So ito po ang pahayag ni Baste Duterte sa kanyang statement. Alamin naman natin at para sagutin ang mga tanong, alamin natin ang statement naman mula sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi tayo galit kay Marcos, hindi tayo galit sa gobyerno. Hindi kami yung subversive na gusto naming patumbahin ang gobyerno. Paalisin si Marcos. We just want reforms. You will ask that we will be heard from time to time so that government would know that the sentiments of the people are. Former President Rodrigo Duterte. So ito naman po ang pahayag na ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. So sinasabi niya na ang mga Duterte ay hindi galit sa mga Marcos at hindi sila subversive, no? Wala silang plano na pababain o patalsikin mula sa kanyang kasalukuyang posisyon, ang pinakamataas na posisyon bilang Pangulo ng Pilipinas, si Ginoong Marcos. So ang nais lang nila ay marinig sa tuwi-tuwi na at magsilbing boses ni Juan de la Cruz ng mga mamamayan, no? Ano man ang hinaing nito, ano man ang kanilang mga nais iparating at mga suliranin na nais solusyonan. Okay, sa kabuuan po ay hindi nga kaguluhan ang habol na mag-amang Duterte sa kanilang tinatawag na maisog rally, no, na umiikot sa iba't ibang panig ng ating bansa. May lugar na sila ay na-approvean para magsagawa nito, pero nakalulungkot din kung minsan na mayroong mga lugar na hindi talaga sila nabibigyan ng chance na magsagawa ng tinatawag na rallying ito, na kung saan sinabi nga nila layunin lang nila na marinig, no, magsilbing boses at maiparating mga suliranin na mga mamamayan ni Juan de la Cruz
sa panahon ngayon. So, hindi natin maikakaila na laganap ang suliranin sa ating bansa na tinutukoy ng mag-amang Duterte. Tulad halimbawa ng patuloy na marami nagkiklaim na sila ay nananatiling mahirap, na nagsasabing ang sweldo ay di sapat para sa disenteng pamumuhay ng isang pamilya. Ano pa nga ba mga suliranin ng mga Pilipino sa kasalukuyan? So, mapansin natin, sinasabi rin nila na tumataas uli, di ba? Ang antas ng suliranin sa droga at bumabalik uli at tumataas din ang antas ng kriminalidad sa bansa. Okay, so isa sa mainit nga na issue at suliranin ng mamamayan ngayon ay kung paano sasabay mabuhay kaugnay ng pagtaas ng mga bilihin, kung paano makasasabay yung sahod dito sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. So, mapapansin natin talagang patuloy at para hindi mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin na pwedeng maugat natin sa iba ding mga bagay o gawain. Although dati na ito, pero napansin natin mas higit na lumalaganap, katulad halimbawa ng korupsyon na siyang umaagaw sa mga social services o mga kagalingang panlipunan na dapat sana ay tinatanggap ng mga Pilipino o ng sambayan ng Pilipino. Okay, so dahil sa korupsyon ng ilan, so hindi naman natin sinasabi na ito ay sinasagawa ng Pangulo, kundi na mga government officers siguro, government officials na nasa ilalim ng kanya administrasyon. At kung mapansin natin, ang layunin marahil ng mag-amang Duterte sa ilalim ng pamumuno ng administrasyon ng ating Pangulo sa kasalukuyan na si PBBM ay masolusyonan ito, no? Sa ilalim ng kanya administrasyon ay kung di man tuluyang mapigil ay mabawasan ang ganitong mga gawain ng ating mga government officials, kasi nagdudulot ng higit pang kahirapan sa mga Pilipino. So kung papasinin natin, ang concern nila ay ang kabutihan ng mga mamayan na kung saan sila ang magsisilbing boses, no? So nais nila sila makapag-coordinate sa ating gobyerno para sa kagalingang panlipunan na maipaabot ito ng diretso na walang ibabawas. Okay, so yan po ang ating paksa sa araw na ito. Sana ay na-update tayo. Ano ba talaga ang kalagayan ng sambayan ng Pilipino, at sana tayo sa sariling pamamaraan ay makagawa tayo ng kahit maliit na tulong para sa lalo pa ikabubuti ng ating pamayanan. Muli, ito ang inyong ka-issue, si Madam Issue, na nagsasabing hanggang sa muling talakayan natin, sana ay patuloy niyo subaybayan ang ating YouTube channel, Madam Issue. Maraming salamat po.